Aris number 9, Tina Nolasco. Abay, may 13 namatay na sa leptospirosis dyan sa Maynila. Tina Nolasco, please come in. Aris number 9. Tina. Huy. Lakay, Mr. L, nadagdagan ng isa pang bagong kaso ng pagkasawida sa leptospirosis ang lungsod ng Maynila. Ngayong araw yan, Lunes, August 24. Base ito sa ulat ng Manila Health Department at CESU sa kanilang Daily Wild o Waterborne Influenza-like Illnesses Leptospirosis Dengue Disease Surveillance Update. Dahil dito, umakyat na sa 13 ang kabuang bilang ng mga pumanaw dahil sa sakit sa lungsod mula January 1 ngayong taon. Nasa 16 naman ang nadagdag sa kaso ng leptospirosis ngayong araw at sa kabuuan nasa 229 na ang tinamaan ng naturang sakit. Muling nagpapaalala ang pamahalaang lungsod sa mga residente ng Maynila na mag-ingat laban sa nasabing sakit at sa paglusong ng baha. Pinapayuhan na uminom lamang ng malinis na tubig, maghugas ng kamay palagi, iwasan ang paglusong sa baha at tanggalin yung mga nakatagong tubig na maaari ding pamugaran ng lamok, iwas naman sa dengue. At agarang kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kapag nakaranas ng lagnat o anumang sintomas ng mga wild diseases. Ito, si Tina, Girl RH Lakay. May datos ka ba kung yung mga namatay ng leptospirosis, mga bata o mga matatanda, may edad na? Sa ngayon, wala pang inilalabas na partikular na datos kaugnay niyan ang Manila Health Department at hindi pa ito isinasa publiko sa ngayon. Pero alamin natin yan, Lakay, kung anong mga age yung mga kadalasang tinatamaan itong leptospirosis. Pero sa ating pinakahuling panayam nga sa DOH, no, sa Department of Health, noong nakaraang taon, karamihan daw sa mga tinamaan ng leptospirosis ay yung mga manggagawa gaya ng mga janitor, mga construction worker na mga lumusong sa tubig baha. Yun na yun nung nakaraang taon. Pero sa ngayon, wala pang datos sa ugnay niya na inilalabas ang Department of Health, particularly ito rin Manila Health Department. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Manila Health. Tina Nolasco. Back to you, Lakay at Sister L. Dummy.